Isang mapagpalang gabi po muli sa inyo mga mahal na kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. So may nakita po tayong isang nag-vlog mismo at nag-comment din po sa atin na isang talata na hindi raw kayang ipaliwanag ng Iglesia ni Cristo at magpapatunay na si Kristo ay tunay na Diyos. Nasabi pa doon sa comment na walang magagawa ang Iglesia ni Kristo sa talatang ito. Ang talatang yan, mga mahal na kababayan, ay nakatala sa Isaias 9 at sa kanyang talatang 6. Mga mahal na kababayan, hindi po ako ang magpapaliwanag dyan. So, ang magpapaliwanag po talaga ay ang ministro mismo ng Iglesia ni Cristo para mapatunayan na yun bang tinutukoy doon na tunay na Diyos ay talaga ang Kristo. O para hindi po tayo magkamali, pakinggan nyo ang pagpapaliwanag ng ministro ng Iglesia ni Cristo, na kung saan napakaliwanag dun ng pagkapaliwanag nila. At marami ang mga Katoliko na nang mapakinggan ang aral na yun at ang pagtuturong yun, umanib na po sa Iglesia ni Cristo. Panoorin nyo mga mahal na kababayan. Okay po mga mahal na kababayan, ito na po yung video na ibabahagi po natin sa inyo para makaiwas tayo sa pagkakamali. Ang magpapaliwanag po ay ang mga ministro ang ministro na ng Iglesia ni Cristo. Diyan po nakalagay, si Kristo ba ang makapangyarihang Diyos sa Isaias 9:6 ang pagbubunyag. So, ngayon po, pakikinggan po natin. Sa paghahayag ng katotohanan, hindi maiwasang ibunyag ang kamalian. Totoo yun. Welcome pong muli sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Muli po namin kayong inaanyayahan. Samahan po ninyo kami sa isa pong napakahalagang pagtalakay. Wala po kaming ibang layunin kundi makatulong sa inyo sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa Iglesia ni Cristo. Bago po natin ipagpatuloy ang ating pagtalakay ay panoorin po natin ang aming nakapanayam na pagkatapos po niyang masuri ang mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan sa Iglesia ni Cristo ay gumawa po siya ng isang matatag na pagpapasya. Siya po ay kaanib na sa Iglesia ni Cristo. Narito po siya. Ako po ay kaanib dati sa Born Again, kaya lagi po rin kaming nasa church. Araw-araw po kami may daily prayer meeting. Ako po ay secretary ng pastor. Ako po taga-type ng kanyang mga sermon. Nagkakaroon din po kami ng mga evangelism sa kalye. Sa paniniwala po doon sa Born Again, syempre Trinitarian po kasi kami doon. Ang turo sa amin, God, Father, Holy Spirit. Okay, napakaliwanag po napakaliwanag. Sa Born Again, dati po siyang Born Again, they believe in Trinity. So, tatlong persona sa iisang Diyos. So, yun po mga mahal na kababayan ang paniniwala ng Born Again na nakita po ninyo ngayon. So, ngayon po siya ay nang mapakinggan ang aral ng Iglesia ni Cristo ay natawag na po sa tunay na iglesia at naging kaanim na rin po sa Iglesia ni Cristo. Itutuloy po natin mga mahal na kababayan ang panunood.
Yun po ang paniniwala bilang born again. Noong bata pa ako, naririnig ko ang tungkol sa Iglesia ni Cristo. At sinasabi po nila na ang Iglesia ni Cristo ay Antichrist. So, ako po ay hindi So, talaga... meaning to say, matagal na panahon ang ginagawang paninira sa Iglesia ni Cristo. Ano po? Kasi nga, isipin mo, bata pa raw itong si ate ay ang Iglesia ni Cristo ay sinasabihan ng Antikristo. O sinasabi sa madaling salita, sinasabi nilang kulto ang Iglesia ni Cristo. So, yun ang paniniwala. Maliit pa itong si ate. So, kaya ngayon, titingnan natin, bakit siya naakay sa Iglesia ni Cristo? Bakit siya umanib sa Iglesia ni Cristo? Bagaman siya ay, isipin nyo, secretary ng born again, kasama ng mga pastor. Pero nung marinig niya ang aral ng Iglesia ni Cristo, nabago ang kanyang pananampalataya. So itutuloy natin ang panonood, mga mahal na kababayan. Naniniwala noon sa Iglesia ni Cristo. Dahil yun po ang lagi kong naririnig na ang Iglesia ni Cristo ay Antichrist. Nga. Pero habang tumatagal, nag-try po ako na makinig sa mga pamamahayag. At simula po doon, parang nagustuhan ko naman yung mga tinuturo sa pamamahayag. Kaya po, nakapag-decide na rin ako na magsimula sa pagdodoktrina. Ayun. Sa dati pong relihiyon, yun nga po ay turo nila ay Trinity. So, saan nagsimula ang pananampalataya ni ate? Nagsimula po ang pananampalataya ni ate nang maanyayahan siya sa Iglesia ni Cristo. Hindi lang basta siya naanyayahan sa Iglesia ni Cristo. Dumaan pa si ate sa doktrina, na kung saan itinuturo doon ang pangunahing aral ng Biblia na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. At habang napapakinggan niya na yon, ay unti-unting nababago ang pananaw at pananampalataya ni ate. Hindi po sa sinabing niloko o brainwash. Kasi nga, si ate ay may sarili din po yung utak at isip. Katulad po namin, dati kami, ganun din po. Pero nang napakinggan namin ang aral, inunawa namin na tawag po kami sa banal na iglesia. So, ganun ang nangyari kay ate. So, ngayon, itutuloy natin ang pakikinig, mga mahal na kababayan at mga kapatid. Hindi po yung naririnig ko tungkol sa Iglesia ni Cristo noon. Sinasabi noon na ang Iglesia ni Cristo ay Antichrist. Napatunayan ko na rin po na hindi po pala totoo yun, sapagkat natutunan ko po sa mga aral na ayon sa Biblia po, si Kristo ay anak ng Diyos at siya ay tao man, ngunit siya ay tagapagligtas. O, ayun. So, napakaliwanag, mga mahal na kababayan, ha? O, ipinaliwanag na intindihan ni ate ayon sa Biblia na si Kristo ay tao, tagapagligtas at hindi Diyos. So, yun ang naintindihan po niya sa aral. So, ngayon, sasabihin na naman natin ng mga kaibayo po natin sa pananampalataya na brainwash. Hindi po totoo yan na mga sinasabi po nila. Kung maging open-minded lang po kayo sa pakikinig sa aral ng Iglesia ni Cristo, baka isa rin po kayo sa makapagsasabi na talagang totoo, tunay ang aral sa Iglesia ni Cristo. So, ngayon po mga mahal na kabayan, ganun po ang nangyari kay ate. Ngayon, sige, itutuloy natin panonood. Bago tayo doon sa pinaka-topic natin, yung sa Isaiah 9:6. Yun po ang ipapaliwanag sa atin ng napakalinaw na pagpapaliwanag para maintindihan din ng kaibayo po natin sa pananampalataya. Kasi nga may talata sa Biblia, mga mahal na kababayan, na paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga isinugo? At paano silang magsisisampalataya kung wala silang napakinggan? Kagaya ni ate, kung hindi siya nakinig, hindi siya dumalo sa mga gawain ng pagpapahayag, pagdodoktrina sa aral ng Diyos na itinuturo sa Iglesia ni Cristo, hindi na bago at hindi tumubo ang pananampalataya ni ate. Itutuloy natin. Hindi po totoo yung sinasabi po nila na Antichrist ang Iglesia ni Cristo. Hindi totoo. Nung po ako ay naging kaanim sa Iglesia ni Cristo,
May mga kasama po ako dati nung ako po ay nasa dating relihiyon. Sinasabi po nila bakit ako umanib sa Iglesia ni Cristo, ano daw po ang nakain ko, ganon. Sinasabi ko po sa kanila na tama po ang pinasok kong relihiyon sapagkat naunawaan ko po yung aral sa Iglesia ni Cristo, yung mga aral ng Iglesia ni Cristo. Katulad po ng kahalagahan ng pag-anib, kung saan napakahalaga po ang pag-anib dahil dito po tayo maliligtas. Simula po nung ako po ay naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, lalo pong naging matatag ang pananampalataya, lalo pong naging mahaba ang pasensya, lalo pong nagkaroon ako ng magandang pag-unawa sa kapwa, sapagkat yun po ay natutunan ko din sa pag-anib ko sa Iglesia ni Cristo at yun po. Okay po mga mahal na kababayan, ibig sabihin, yung nangyari kay ate, sa halip na mabago ang pananampalataya niya, mas lalong lumalim. Lumalim ang pag-unawa sa kapwa-tao, pagpapahalaga sa pananampalataya, pagpapahalaga sa tungkulin, at paggawa ng kabanalan. Kasi nga po talaga kapag napaanib ka sa Iglesia ni Cristo, lahat po mababago po sa iyo. Yun yung sinasabi nilang born again, yun po talaga ang mangyayari po sa lahat ng umaanib sa Iglesia ni Cristo. Lahat, paniniwala mo, isipan mo, yung pakikitungo mo sa kapwa mo, mababago po yan. Kung ikaw may bisyo, mababago po yan. So, yung nangyari kay ate, talagang sumampalataya po ang kapatid po natin. Na dati, hindi po siya kaanib sa iglesia. Sana, yun din po ang maranasan at mangyari sa mga kababayan natin na nagsusuri at nakatunghay lagi sa channel po natin. Maging open-minded lang po kayo at makinig sa aral ng Iglesia ni Cristo. Sisiguradihin ko po sa inyo, aanib din po kayo sa Iglesia ni Cristo. Okay po, itutuloy po natin. Po ay isa sa mga tinuturo din sa Iglesia ni Cristo. Kaya po sa akin pong mga mahal sa buhay, sa akin pong mga kaibigan, at lalong-lalo na po sa akin pong mga kasamang guro, inaanyayahan ko po kayo na magsuri din po kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo katulad po ng ginawa ko. Maraming salamat po. Ano po? Mga kaibigan, ang isa po sa mga talatang pinagbabatayan ng mga nagtuturong Diyos daw ang Panginoong Jesucristo. Okay, mga malakabayan, ito na po yun. Magpapaliwanag na po ang kapatid po natin. Sana po ay pakinggan po ninyo, unawain po ninyo, at maluwag sa loob po ninyong tanggapin. Kung may Biblia po kayo, basahin po ninyo. Bawat talata na ginagamit po ng ministro ng Iglesia ni Cristo ay nakatala po sa Biblia, basahin po ninyo nang hindi po kayo malinlang. Kung ang isip nyo, lililangin po kayo, dahil yun naman talagang paniniwala ng karamihan, nililinlang, brainwash, abay, subukan po ninyo. Humawak po kayo ng Biblia, bawat talatang ginagamit ng Iglesia ni Cristo, basahin po ninyo. Para makapagsabi din kayo, hindi pala talaga totoo ang ginagawang paninira sa Iglesia ni Cristo. Sige po, itutuloy po natin. Ay ang hula ni Propeta Isaias tungkol sa ating Panginoong Hesus na mababasa sa Isaias 9:6. Ayon po sa kanila, ang hinuhulaan daw ni Propeta Isaias, alalaong baga ay ang Panginoong Jesucristo ang siyang tatawaging makapangyarihang Diyos. Tama po ba ang sinasabi nilang ito? Mabuti po ay basahin natin ang nilalaman ng nabanggit na talata. Pakinggan po ninyo, ganito ang nakasulat sa Isaias 9:6. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Yun. Mga kaibigan, sa talatang ito po na ating binasa ay wala pong sinasabi si Propeta Isaias na ang bata ang tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama,
Pangulo ng Kapayapaan. Ang malinaw po mismo sa talata na binasa natin, ang makapangyarihang Diyos ay siya rin po ang walang hanggang Ama. Kaya nga po kung napansin po ninyo, ang banggit po sa talatang binasa natin, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Ang tanong, mga kaibigan, ang tinutukoy po bang bata sa talatang binasa natin, siya rin ang walang hanggang Ama? Kung napansin po ninyo, sa talata po mismo ay maliwanag po ang pahayag sa atin ni Propeta Isaias. Ang sabi po niya sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang batang hinulaan ay anak, hindi po ama. Kaya, Napakaliwanag po yan. Napakaliwanag ng sinabi ng Biblia. Ang ibinigay ay anak, hindi ama. So napakaliwanag po. hindi rin ang anak ang tatawaging makapangyarihang Diyos. Bakit po ba napagkamalan ng mga nagtuturong Diyos ang Panginoong Hesukristo na ang tatawaging makapangyarihang Diyos sa talata ay ang batang hinuhulaan o ang ating Panginoong Hesukristo? Dahil po sa paraan ng pagkakasalin ng mga nagsalin sa talatang ito ng Biblia. Kung atin pong sasangguniin ang saling Ebreo ng mga Hudyo sa Jewish Bible na isinalin po ng Jewish Publication Society of America or GPSA, ang pangalang binabanggit po ay Peleuas El Gebor Abi Adsar Shalom. Na kapag ka po isinalin po sa Pilipino ay kamanghamanghang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Kaya mga kaibigan, hindi po ang bata, kundi ang walang hanggang Ama ang sinasabi o tinutukoy na makapangyarihang Diyos sa Isaias 9:6. Bukod pa po rito, ang tinatalakay ni Propeta Isaias sa hulang ito ay hindi po ang tungkol sa likas na kalagayan ng kanyang hinuhulaan, kundi ang pamamahalang iaatang sa balikat ng bata. Ano po ang katunayan? Sa kasunod na talata, kapag binasa po natin, ang Isaias 9:7, ganito po ang ating maliwanag na matutunghayan. Ang paglago ng kanyang pamamahala Ayun. at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya napakaliwanag po na ang tinatalakay ni Propeta Isaias doon sa talatang 6 ay hindi po ang likas na kalagayan ng batang hinuhulaan, kundi ang pamamahalang iaatang sa balikat ng bata. Ngayon, kung ang pag-uusapan naman po ay ang likas na kalagayan ng Panginoong Hesukristo, batay po sa mga paunang pahayag ng Panginoong Diyos, sa pamamagitan pa rin po ni Propeta Isaias, ay ganito po ang maliwanag po nating mababasa. Pakinggan po ninyo ang Isaias 53, mga talatang 3 hanggang 5. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa sa pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Mga kaibigan, ang binasa po namin ay pahayag pa rin po ni Propeta Isaias. Maliwanag po ang kanyang banggit patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po niya, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman. Kaya maliwanag po sa pagtuturo mismo ng propetang si Isaias ng ating Panginoong Hesukristo ay
tao sa likas na kalagayan. Ang totoo, kapag ka po binasa po natin ang unang bahagi nitong mga talata na binasa po natin sa Isaiah 53:3, dito po sa New King James Version ng Biblia, ganito po ang ating mababasa. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. Maliwanag po, napakalinaw ng pahayag ni Propeta Isaias. Batay po sa kanyang hula kung saan binabanggit ang likas na kalagayan ng Panginoong Hesukristo ay tao ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman po sa katuparan ng ipanganak na ang Panginoong Hesukristo, itinuro mismo ng ating Panginoong Hesus na siya po ay tao sa likas na kalagayan. Yan po ay mababasa naman nating nakasulat. Pakinggan po ninyo. Dito po sa Juan, sa 8:40, ganito po ang kanyang pahayag. Subalit ibig ninyong patayin ako, na taong nagsasabi sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Mga kaibigan, ito pa po ang pahayag mismo ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, ako na taong nagsasabi sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, sino po ang ating paniniwalaan? Ang mga tagapangaral na gumagamit din po ng Biblia. Subalit mali naman ang pakahulugan nila, kaya nagagamit po nilang batayan sa pagtuturo na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. O ang ating Panginoong Hesukristo mismo, na siya pong may sabi na siya po ay tao sa likas na kalagayan. At dahil sa siya, ang ating Panginoong Hesus ay tao sa likas na kalagayan, maliwanag din po, hindi po siya Diyos. Sa pagkakataong ito naman, mga kaibigan, ay pag-aralan natin ang isa pa po sa mga talata na ginagamit din pong batayan ng mga nagtuturo na Diyos daw ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po, mga kaibigan, ay ang nakasulat sa Aklat ng Mga Awit 100 sa talatang 3 na nagpapahayag po na ang Panginoon ay siyang Diyos. Mabuti po ay basahin po natin ang nakasulat sa talatang nabanggit. Pakinggan po ninyo. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Mga kaibigan, ang talatang ito po na binasa po natin ay iniuugnay ng mga nagtuturong Diyos ang Panginoong Hesukristo sa sinabi po ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 23:10 na ganito naman po ang ating maliwanag na mababasa. Ni huwag kayong patawag na mga Panginoon sapagkat iisa ang inyong Panginoon sa makatwid bagay ang Kristo. Mga kaibigan, ayon po sa mga nagtataguyod ng aral na Diyos ang Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ay Panginoon, at sinasabi po sa awit 103 na ang Panginoon ay siyang Diyos, ang kanilang konklusyon, si Kristo daw ay Diyos. Tama po ba ang konklusyon nilang ito, mga kaibigan? Maling-mali po Kung bakit ay sapagkat magkaiba po ang pagkapanginoon ng Panginoong Diyos at pagkapanginoon ng Panginoong Hesukristo. Ano po ang katunayan niyan? Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan, ang pahayag po ng Biblia patungkol sa pagkapanginoon ng tunay na Diyos. Dito po sa Aklat ng Mga Awit sa 90, 1-2. Panginoon, ikaw ay naging tahanang dako namin sa lahat ng salit-saling lahi. Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga nang walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Mga kaibigan, wala pong pasimula, sa makatwid baga ay katutubo ang pagkapanginoon ng tunay na Diyos. Ang sabi po sa talatang binasa po natin, Panginoon, mula nga nang walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Kaya wala pong may gawa ng pagkapanginoon ng tunay na Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo,
bakit po siya naging Panginoon? Napakaliwanag. Babasahin po natin ang nakasulat. Dito naman po sa Aklat ng Mga Gawa 2:36, ganito po ang pahayag ng mga apostol na mga nakasama po ng ating Panginoong Hesukristo noong siya po ay nangangaral pa dito sa lupa. Si Apostol Pedro, ganito po ang kanyang sinasabi. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Napakaliwanag. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, hindi po katutubo sa Panginoong Hesukristo ang kanyang pagkapanginoon. Yun. Ang kanyang pagkapanginoon, maliwanag po, pahayag ni Apostol Pedro, ito po ay gawa ng ating Panginoong Diyos. Yun na. Na siya pong tinutukoy na Panginoon sa awit 103. Napakaliwanag po. Hindi po natin matututulan ang pahayag ni Apostol Pedro. Ang sabi po niya, ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Kaya, hindi po ang Panginoong Hesukristo ang tinutukoy na Diyos na Panginoon sa awit 103. Ang katwiran po ng iba ganito. Hindi naman daw po nila sinasabing ang Diyos na Panginoong binabanggit sa awit 103 ay ang Panginoong Hesukristo. Na ang sinasabi nila ay Diyos ang Panginoong Hesukristo sapagkat siya ay Panginoon gaya ng Diyos. Mga kaibigan, ano po ang malaki na namang kamalian ng pangangatwirang ito? Lalabas po na lahat na lang po ng tinatawag na Panginoon ay mga Diyos. Halimbawa po, si Abraham, tinawag po siyang Panginoon ng kanyang asawang si Sarah. Yan ay mababasa po nating nakasulat. Pakinggan po ninyo itong nakatala sa 1 Pedro sa 3, sa talatang 6. Ganito po ang ating matutunghayan. Nagaya ni Sarah na tumalima kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon. Hindi lamang po yan, mga kaibigan. Sa 1 Pedro 2:18, ganito naman po ang ating maliwanag na mababasa. Pakinggan po ninyo. Mga alipin, igalang ninyo at sundin ang inyong Panginoon, hindi lamang ang mababait, kundi pati malulupit. Mga kaibigan, si Abraham po ba at ang mga binabanggit dito po sa talatang binasa po natin ay mga Diyos? Dahil sila po ay tinawag ding Panginoon? Malinaw po sa ating lahat na hindi po gayon. So, mga mahal na kababayan, hindi porke tinawag na Panginoon ay siya na po ang Diyos. Ano po? So, napakaliwanag po yan. Binabasa ng ministro ang mga talata na magpapatotoo at magpapatunay. Sana naman po pakinggan po ninyo ng mabuti. So, hindi porke sinabing Panginoon ay Diyos na. Maliwanag po yan. Yung asawa ni Sarah, tinawag Panginoon. Diba? Si Abraham, tinawag niyang Panginoon. Diba? At mismo yung mga apostol, kailangan sumunod daw hindi lang sa mga mababait, pati sa mga malulupit na Panginoon. Ibig sabihin, darami ang Diyos. Kung maniniwala tayo na ang Panginoon ay siya ang Diyos. Itutuloy natin ang pakikinig. Kaya hindi dahil tinawag ding Panginoon ang Panginoong Hesukristo ay Diyos na rin siya. Yun. Gaya po ng Panginoong Diyos. Inuulit po namin, mga kaibigan, ang maliwanag na pagtuturo po ng mga banal na kasulatan, magkaiba po ang pagkapanginoon ng Panginoong Diyos at pagkapanginoon ng Panginoong Hesukristo. Ang sa Panginoong Diyos ay katutubo po sa Kanya. Wala pong may gawa, samantalang ang sa Panginoong Hesukristo, ginawa lang. Gawa po ng ating Panginoong Diyos. Sana po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ay napapansin ninyo kung paano gamitin ng lisya o kung paano bigyan ng maling pakahulugan ng mga nagtuturong Diyos ang Panginoong Hesukristo ang mga talata ng Biblia na kanilang pinagbabatayan. Hindi naman po ito katakataka sapagkat ipinagpauna na po ng mga apostol ang tungkol sa ganyang mga tagapangaral. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo itong pahayag sa atin ng Biblia dito po sa 2 Pedro sa 3, sa talatang 16.
Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalaala. May ilang bahagi sa kanyang mga liham na mahirap unawain Ayun. at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at mahihina. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Tingnan nyo ha. Yun. Mangmang ang tawag ng Biblia sa ganon, na mga ngaral. Diba? Ano pat ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Yan ay sa Pedro 3:16. Tingnan Ano nyo. pat ipinahahamak nila ang kanilang sarili. Tingnan nyo. Mga kaibigan, tiniyak po ng Biblia na mapapahamak ang mga taong nagbibigay ng maling kahulugan Yun. sa mga pahayag ng Biblia. Diba? Ito po ang napakabanal na layunin ng Iglesia ni Cristo sa Tama. pagbubunyag ng mga maling doktrina o lisyang aral ng mga naglipa ng mga relihiyon ngayon. Lalo na nga po ang mga napatatawag na mga relihiyong Kristiyano. Mga kaibigan, ayaw po naming mapahamak ang sinuman dahil po sa mga mali at lisyang mga aral na ito o aral na kasinungalingan. Aral po na kaibayo ng mga katotohanang nakasulat sa mga banal na kasulatan. Ang hangad po ng Iglesia ni Cristo ay maligtas ang lahat sa paraang makaalam ng katotohanan. Tama. Na siya mismong nais ng ating Panginoong Diyos para sa mga taong kanyang nilalang. Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang nakasulat dito po sa unang Timoteo. Ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo sa 2:3 hanggang sa talatang 4 pa. Ito'y mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na maligtas ang lahat ng tao at makakilala sa katotohanan. Mga kaibigan, ang ating Panginoong Diyos po mismo ang nagnanais na maligtas ang lahat ng tao at makakilala ng katotohanan. Ang katotohanan po na dapat makilala, siyang dapat sampalatayanan po ng tao upang maligtas, ay wala pong iba kundi ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ganito po ang pahayag dito po sa Juan 17:17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Mga kaibigan, Liwanag. payagan po nawa ninyo na buksan ang inyong puso sa mga katotohanang nadirinig ninyo sa mga programa ng Iglesia ni Cristo, sa telebisyon, sa YouTube, sa internet, gayon din po sa mga mababasa ninyo sa Pasugo God's Message Magazine at mga polyeto ng Iglesia ni Cristo. Inaanyayahan din po namin kayo na daluhan ang aming mga pamamahayag at mga pagsambang kongregasyonal upang lalo pa po ninyong masuri ang mga aral na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo, na sa awat tulong ng Panginoong Diyos ay niyakap na po ng napakaraming mga tao sa iba't ibang panig ng daigdig. Muli po, maasahan ninyo na tuloy-tuloy ang pagbubunyag na gagawin ng Iglesia ni Cristo sa mga maling paniniwala at sa mga aral na salungat sa Biblia, sa ikahahayag ng katotohanan, alang-alang sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Muli po, maraming salamat sa ginawa po ninyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. Okay po mga mahal na kababayan, sana po ay naintindihan po ninyo. Naintindihan po sana ninyo ang aral na itinuro ngayon ng isang ministro ng Iglesia ni Cristo. So yung sa Isaiah 9:6 na hinuhulaan doon ang bata, hindi po yun ang tinutukoy na kamangha-mangha makapangyarihang Diyos. Ang nakalagay po dyan ay ang Ama. Hindi po si Kristo. Kasi nga, isipin mo, paano naging ama si Kristo? Kasi ang ama, napakaliwanag, ang ama may bugtong na anak. Ang tanong, si Kristo ba may bugtong na anak? Paano siya naging ama? Kaya nga po, yung pagkasalin at kung mali at kung yung nangangaral ay hindi talaga tunay na mangangaral, abay, ang katotohanan po ay masisinsay. Ibig sabihin, magiging mali ang pakahulugan ng Biblia. Kasi nakatala din sa Biblia nagsisipangaral pero walang nauunawaan, lalong nagiging mangmang. Kasi nga, ang salita ng Diyos ay nalihim sa hiwaga.
tanging ang tunay lamang na sugo at pinagkalooban ng Diyos, ng Espiritu Santo, ang tunay na makapagpapaliwanag ng hiwaga ng salita mismo ng Diyos. So sana po ay naunawaan po ninyo at maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay po sa channel po natin. At sa mga hindi ko pa po kasama, lalo sa mga kapatid po natin dyan, don't forget po to subscribe and to support yung channel po natin. Ginagamit po natin ang channel natin para po sa makatulong po tayo sa pamamahagi ng pananampalataya po natin. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat at magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kababayan.